Candy Pangilinan sa Sharing from the City to share good news and good vibes para po sa inyo lahat. Maganda po kayong lahat. Ay, naku, nakakatuwa, Father Ohoy. Yeah, Kasi meron tayong magandang makakasama ngayon. Magaganda po ang kanilang mga tinig. Sana po maganda ho ang ating marinig mula sa kanila. At maganda rin po ang makahatid sa kanila lahat. Ito po yung mga kasamahan po natin mula po sa Living Word Prayer Community. Ito po ay si Brother Chad, Sister Manay, and si Brother Tani. Wow! Welcome sa Sharing from the City. Thank you po. Mga members sila ng Living Word Prayer Community. Opo. Paano sila naging member? Ako, sa pamamagitan po ng aking mga magulang. Pareho po kami. Paano Nag-serve kayo? din po kasi yung parents ko. Doon kayo nakita? Yes po. Ay, husband and wife kayo, no? Yes po. Wow, kayo naman pala. At si brother? True friends. So, mga barkadahan, sali tayo lahat. Sama-sama kami nag-join. And, yeah. Doon din ba ako kasali, Father? Oo. Ako naman po wala akong choice, Father, kasi sa bahay po namin yung prayer meeting nag-start. Pag hindi po ako sumali, hindi po ako uuwi. Wala po akong tutulugan. Ako kasi minsan inabot ng gabi yan, di ba? Oo, ganun. So, yun po. Kaya pala. But your parents were the ones who brought you to the community. Ako nag-start po, 14 years old ako. 14 years old. Are your parents still alive? Yes po. Ako, my mom. My dad passed away. Okay. And then you stayed in the community. Sila po ang aming head servant ngayon. Sila po. Talaga? Opo. Okay. So I heard na may mga kinumpos kayong mga responsorial psalms sa misa. Meron po. May time po kasi na yung music ministry namin, every Sunday, yung mass, yung responsorial psalm doon, gumagawa po kami ng tune every mass. At nabuo niyo yung buong taon. Opo. Kasama po yung Easter Vigil. Easter Vigil, pati Easter Vigil. Okay. Pati yung sa mga Good Friday, yung service. Meron po ako nagawa yung sa Holy Thursday. Holy Thursday. Opo. Wow. As in, Father, lahat po nagawa namin. Nagawa nila actually. Tapos, parang yung time na yun, parang burden. Totoo, di ba? Totoo, di ba? Parang Oo, kasi obligasyon yun. Kailangan magawa mo yun every Sunday. Naghahanap ka, Father, kung sinong kakanta. Kung sinong kakanta ngayon, sinong kakanta sa linggo, maghahanap. So, minsan, magtuturuan, kung sinong gagawa. Pero, sino nag-compose talaga nung tune? Sino talaga? Usually po, si Chad, si Sister Mai, si Ate Mai, si Sister Lynn, si Brother Jimar, yung keyboard. May time si Brother Albert. Si Albert at times. Si Chino, nag-go ba si Chino? Si Jack. Si Jack, tsaka si Mark. Yung mga instrumentalist po, yung mga musicians ng music ministry. So, depende po dun sa mga inspiration. Pero minsan, nagtoka-toka na rin. May mga times na, Father, yung salmo, ang nangyayari, isang salmo, dalawa tono. Diba? Kasi talaga? dalawa yung gumawa ng tune. Kasi for yung isang composer assigned for first Sunday, yung isang composer sa second, third, fourth. So pag natoka sa kanya na halos same yung words, magkaibang tono pero same words. Para dun sa mga kakanta, mahirap din. Nakakalito. Confused, di ba? Kasi ng tono, hindi na alam paano gagawin nila. Kasi mga tonong yun. So, gusto mo marinig, Father? Oo, pwede yung sample na, isang sample na. Wala, sige, try.
everlasting. Give thanks to the Lord. His love is everlasting. They cry to the Lord in their distress. From the straits He rescued them. He hushed the storm to a gentle breeze, and the billows of the sea were still. Give thanks to the Lord. His love is everlasting. Give thanks to the Lord. His love is everlasting. Wow, ganda. Very uplifting talaga. Napakaganda. I suggest kung nabuo niyo yung buong taon, sana magkaroon kayo ng parang record noong ano na yan. Magagamit yan sa mga simbahan dito sa buong Pilipinas. In fact, sa buong mundo. Baka pwede i-upload na lang natin. Oo. Tapos di ba pwede namang ano yun, ma-upload yun. Oo, Tapos, diba? may Parang- every song. na Every song. record eh. May mga ilang songs na po. Oo. Kung sabihin nyo kung anong fourth Sunday of the Ordinary Time, mga ganyan. Easter Sunday, mga ganyan. Magagamit ng mga ano yan, mga simbahan yan. Baka Choirs. sinuggest ko actually sa Halo app. Kasi Father ngayon nasa Halo app na po ako. Ito, Oo, nasa Halo app po ako. Meron akong rosary for mothers. And meron din akong personal devotion prayer, yung my prayer po. Pinasok ko rin po doon. So, baka ipasok din po namin po. Ayan, oo. Very good. Yun. So, di ba ako, Father, maganda rin po yun. Para worldwide, tama kayo sa buong mundo magamit. Mm-mm. Kasi iba-ibang tono eh. Kasi kaya nga, oo. And it's English, Yes. and music is a universal language. So, ma-appreciate yan anywhere in the world. Saka, Father, I realized, you know, mas may kind of meditative and may ibang attraction ang music for churchgoers. Totoo. Lalo pa ang mga lyrics niya is from the Bible. Yes. Oo, may ibang attraction yun. May ano yun, inspiration from the Holy Spirit. So, ano yan, ikiklik yan, I'm sure. Saka, Father, di mo may power yun. Pag word of God. And also, pag pag nagmamas, tapos pag yung music maganda. Di ba, Father, yung as a mass goer, parang ikaw rin na naiinganyo ka. Oo. When you sing well daw, you pray twice. Kaya maganda yung, pag maganda yung kanta, parang mas lalong magiging devoted ang mga tao sa prayer life nila. Sa misa and anywhere. Gusto ko yung Father sinabi, when you sing well. But if you don't sing well, paano yung band? You don't pray. Ano nakaka-distract ka sa prayer ng iba? Ito yun. Sabi, if you sing well eh. So, you... Parang yung basic. Maganda yun. Pero napakaganda talaga nung itong kinanta niyo sample. Napakaganda talaga. Very uplifting. So I encourage you to, kung ano man ang mga plano niyo for those songs, responsorial songs, tuloy niyo kasi talagang it will help a lot of people. Actually, Father, maraming na-compose itong maraming na-compose na mga kanta. Ano ba yung ibang na-compose na kanta? Within, aside from songs. Mga original compositions. Like, Sanlibutan. may Tagalog, may English. Yung mga ginagamit sa prayer meeting. Narinig natin kay Father. Sige nga natin. Okay. Music. Ito yung kay May, yung Sanlibutan. Sige, pwede.
kulang ko sa'yo. Akala ko'y sapat na ang lakas ko upang mapaglabanan ang tukso. Ako'y nagbabalik loob sa iyo. Pagkakamali, pinagsisisihan ko. Nais kong magsimula muli. Di na ko wawalay sa iyong piling. Ikaw ang katotohanan ng sanlibutan. Sa'yo lamang namin mag-asang mailigtas sa kapahamakan. Wow, another brilliant music. Talagang nakaka-move talaga yung mga kanta ninyo. Ganda ng tune, ganda ng lyrics. Kahit sino makakarinig niya, palagay ko mamumove into tears. Hindi na ako mapaiyak eh. Meron pa, Father, na ito one of the favorites. One of my favorites na actually, nung kinasal ako, nung kinasal ako, ito lang ang ni-request ko yung thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo, thank you, Lord. It's, Original composition nito. original din po ito. Brother Albert. Pumuta. May our lives be days full of thanksgiving to our Father, the source of every blessing. He is gracious, generous. He endlessly provides, for we are all His children. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you for your goodness and your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your wondrous deeds suffice all our needs. Eternal Father, in Jesus' name we pray. Send us your Holy Spirit, renew the face of the earth. Come, Spirit of light, and flame us with your transform our lives. Let peace reign in our hearts. Fill us with your gifts and set our hearts on fire. Good job, Mr. Papuan. Good.
si Quentin hindi nakapagpigil na kumanta rin Alam niyo talaga. po. Memories ko lahat yan. Pero talagang parang na ano ko rin yung feel ko. Pero pag Holy Spirit talagang nagmumove, maganda talaga ang ano niya, ang labas. Ang ganda ng kanta. Pati lyrics, very inspiring. Kasi Father, di ba sabi nga nila, iba ang pag yung gifts ng Holy Spirit talaga ang ginamit. No, di ba Father, no? Pag yung gifts talaga ng Holy Spirit ang ginamit mo, you can actually do a lot of things. Tama ba, Father? Oo, totoo. So, maramdaman mo yung joy, Yes po. yung hope nandyan. Talagang the Holy Spirit is moving you to compose those songs and to sing it with such devotion na napakaganda ng labas. Tsaka Father, iba din yung pagka sa amin ng mga nagko-compose, pag may purity of intention, walang iyabang, alis yung ego namin, na parang kayaan mo siya yung dumaloy para mailabas kung ano yung gusto niyang malabasin. Mas nakaka-bless. Nandun yung parang anointing mong kanta. Pag may purity of intention, yung purity of heart. Yung pati din yung yung kakanta ng kanta at saka yung openness nung makikinig nung kanta, kung bubuksan nila yung puso dun sa spirito na dadaloy. Talagang mararamdaman yung work of the Holy Spirit. Nangyayari niya kahit sa mga pari sa sermon. Kapag pumasok yung ego, yung parang nasisira. Pero pag your intention is just to share the Word of God and you pray to the Holy Spirit before you deliver, before you even prepare your homily, ang ganda ng labas. Pero pagka yung ego mong ihirap, yung gusto mong pasikat, gusto mong hindi maganda ang kalalabasan. Totoo yan. So, the same experience. Pero ang hirap, Father, distinguish yung ego na yun, minsan. Oo, mahirap talaga. Kaya importante na yung bang nagdadasal ka talaga. Nagdadasal ka. Kasi pag hindi, dahil hindi mo malalaman minsan, akala mo Holy Spirit, yun pala Diablo. Kasi, Deception. Diablo agad. Nuknukan agad. Extreme agad. oo, yun naman kasi gusto talaga ng Diablo lalagi. Lalaban niya yung Holy Spirit, lalaban niya yung good spirits. Talaga pala. Oo. Kaya siguro, yung sinasabi ni Father na parang we ask for the Holy Spirit talaga to pray through us, sing through us, compose through us, do everything through us para sure na hindi demonyo yun. Kahit nga si Kristo na recognize niya yan. Yung bang maganda yung ginagawa niya, tapos sasabihin ng mga tao, kay Beelzebul yan galing. Kasi gawan demonyo yan. So, nandun yung confusion sa mind sa mga tao. Alam ni Jesus Christ yan. Yung ginagawa ng demonyo, yung kahit yung magandang bagay, pinapapangit niya, gano'n ba yun? Pinapangit niya, oo. Okay. Kahit maganda na, pinapapangit pa ng demonyo. Oo, sasabihin, galing si demonyo. Okay. Kami mga tao na magaganda ginagawa, parang persecuted. Kasi tinitingnan ng ibang tao na galing sa demonyo, hindi maayos. Ganyan. Kasi Jesus Christ, nangyari sa kanya yan. So, there is always that struggle between good and evil sa mundo. Kasi yung demonyo, gusto niya, yung kaharian niya ang mangyayari, hindi ang kaharian ng Diyos. So, lalaban niya lang, gagawa siya ng lahat ng paraan para siya ang mamamayani. But of course, God's power is insurmountable. Hindi kaya ng demonyo. Amen. Kasi ang susunod ko dapat tatanong kay Father, Father, paano natin maiiwasan na manalo yung demonyo? Sinagot niya na kagad. Alam ko na yung tatanong mo. Kilala na ako. Papunta na ako sa... Kasi alam na kinakabahan na ako. Okay. Opo. So with that, siguro we end this episode. Thank you very much ating mga guests. Na napakagaling sa kanta. Very inspiring pati mga buhay nila. Yung very faithful sila sa charismatic prayer group, no?
Yung bang, kasi very irregular yan ang mga gawain ninyo. But you, in spite of your families, in spite of your works, in spite of everything, you go there, you compose music, you inspire people, you serve the parish church. Napaka-inspiring na buhay yan. Thank you very much for your church. Lunay, pre. With that, siguro, we end with a prayer. Can we? Sila na po. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. We bless and praise you, Lord. We thank you for this afternoon. Thank you for Father Pohoy. Thank you for Candy, for their ministry, Lord. Palagaan na po ninyong kabutihan. We ask you to bless all viewers kung na makakapanood, makakapakinig nitong show nila. Bless them and their families. Bless their heart's desires, all their intentions. And we pray for our intentions as well, Lord. And always, Lord, with your Holy Spirit, with your grace, please protect us from all evil, from all harm. Please we pray in your mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat sa ating mga guests. Maraming salamat po sa inyo sa panunod nyo sa aming Sharing from the City. Bye-bye!